At dahil dito, ang ating kaaway na Diablo ay napakaigting kasama ng kanyang mga kasangkapan at maitim ang kanyang layunin na ito ay ihiwalay tayo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Tayo ay alisin sa pagka-iglesia ni Kristo na sa gayon hindi tayo magtamo ng pangakong kaligtasan. Kinakasangkapan ng Diablo ngayon ang mga sitwasyon katulad ng halimbawa ng kahirapan, mga bagabag at mga kapighatian. Kinakasangkapan din ng Diablo ang kasalukuyang mga sitwasyon katulad ng kahirapan. Kinakasangkapan niya ang mga mangangaral na mga bulaan upang tayo ay tuksuhin, dayakin at iligaw. Alisin ang ating pananampalataya sa pagitan ng aral na kasinungalingan. Ginagamit din ng Diablo yung mga material na bagay para tayo ay hindi makatupad ng ating tungkulin, para tayo ay alisin sa ating pananampalataya sa ating pagka-iglesia ni Kristo, ihiwalay tayo sa ating Panginoong Diyos at kay Kristo, na sa gayon ay hindi tayo maligtas, hindi tayo makarating sa bayang banal. Alam natin ang bayang banal, iyon ang ating tunay na tahanan. Kaya, para mangyari yun, ay ating itatanong, anong dapat nating laging isaisip? Na sa gayon, ay makarating tayo doon sa bayang banal. At samantalang tayo narito sa sanlibutan, kailangan ito ang lagi nating naiisip. 11. Babasahin po natin ang mga talatang 8 hanggang 9 ng Hebreo. Ganito sinasabi: dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya ay papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At pumayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nila Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng kayunding pangako mula sa Diyos. Ano po ang dapat nating laging isaisip samantalang tayo'y naririto sa sanglibutan? Yung inisip ni Abraham ang dapat nating isa-isip. Pinapunta ng Panginoon Diyos si Abraham doon sa lupang ipinangako sa kanya. Na yun po ang lupaing Kanaan. Yung Kanaan ay mayaman, maayos na bayan, na dito'y bumubukal ang gatas at pulot. Kaya progresibo ang bayang yun. Maunlad ang pangakong bayang ito ng Kanaan para kay Abraham at sa kanyang sambahayan. Subalit ano ang iniisip ni Abraham? Ang sabi sa Biblia ay naninirahan lamang siya roon bilang dayuhan. Tandaan natin yung sinabi ni Abraham, itong daigdig, saan ka man makaroong bayan, dayuhan lamang tayo. Tayo po ay manlalakbay. Bakit dayuhan lamang tayo? Katulad ni Abraham sa kanyang pangungusap, alin ba ang tunay na tatahanan ng mga hinirang ng Panginoong Diyos? Tingin natin ang pahayag sa Hebreo pa rin. Ganito ang sinasabi sa 11, 13 hanggang 14 at 16 pa.
Bawat isa sa mga ito na tao ng pananampalataya ay namatay na hindi pa napapasa kamay nila kung ano ang ipinangako. Gayon may sumampalataya pa rin. Paano nila nagawa yun? Nakita nila yon sa malayong malayo. Inihudyat ang kanilang pagsalubong at tinanggap ang katotohanan na sila ay pansamantala sa daigdig na ito. Ipinakikitang malinaw ng mga tao na namumuhay sa ganitong paraan na hinahanap nila ang tunay nilang tahanan. Subalit sila ay nag-aasam ng lalong mabuting bayan kaysa roon, ang bayan sa langit. Makikita ninyo kung bakit sila labis na ikinararangal ng Diyos at may isang lungsod na naghihintay para sa kanila. Bakit sinabi ni Abraham? Dayuhan lamang siya sa daigdig na ito. Pansamantala lamang siya sa daigdig na ito. Alin ba ang tunay na tahanan na nais niyang tahanan? Yun, binanggit ni Abraham dito. Yun anya ang lalong mabuting bayan. Ang bayan sa langit. Yung bayan banal. Kaya sinabi rin, nitong si Abraham, ang tao ay mamamatay. Sila anya'y nangamatay, subalit hindi pa napasa kamay nila yung ipinangako ng Diyos na bayan banal. Pero kanilang hinihintay. Tulad natin. Tandaan natin, pansamantala lamang tayo sa daigdig na ito. Mga mahal na kapatid. Kaya, samantalang tayo'y naglalakbay sa daigdig na ito, saan natin dapat ituon ang ating paningin upang tayo'y makarating sa tunay nating bayan at tahanan? Meron pa na tayong dapat napagtuunan ng pansin. Ganito ang sinasabi sa 2 Korinto. Ganito ang pahayag sa 4 at talatay 18. Kaya, hindi kami nakatingin sa mga bagay na nakikita namin ngayon, sa mga bagabag sa paligid namin, kundi nakatanaw kami sa mga kaligayahan sa langit na hindi pa namin nakikita. Di magluluwan ang mga bagabag ay matatapos na, ngunit ang mga kaligayahang darating ay magtatagal magpakailanman. Ayon sa Biblia, samantalang tayo naglalakbay sa daigdig na ito, dayuhan tayo manlalakbay lang, hindi tayo taga rito. Saan natin dapat ituon ang ating paningin upang tayo makarating doon sa tunay nating bayan at tahanan? Kaya sabi ni Apostol Pablo, pagkat siya Iglesia ni Cristo, abay, dapat natin ituon ang ating paningin sa mga bagay na hindi nakikita. At huwag kanyang ituon ang mga bagay sa mga nakikita. Ano-ano ba yung mga bagay na nakikita? At hinahanap-hanap ng mga tao yan. Hindi naman masamang hanapin ng tao yan, pero hindi dapat yan ibuhos ang pansin at paningin ng isang tao ng Diyos. Abay, yung material na bagay, baka nalilibang tayo. Hanap buhay, hindi masama. Pero kasabi ng apostol na si Pablo, mas higit na itanaw natin ang ating paningin doon sa bagay na hindi pa natin nakikita. At ang sabi niya, yun anya'y naroon sa langit. Magtatagal po ba yun? Ang sabi rin ni Apostol Pablo, hindi anya magluluwat. Kahit ano ka anya ang dami ng ating pagabag, matatapos yan. Tatamuhin natin yung kaligayahan darating na ang kaligayahan yon ay magpakailan-kailanman. Tandaan natin ang mga pangakong ito ng Panginoon Diyos.
Kaya merong sinabi ang namamahalang pangkaratan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang kinakailangan tayo lagi na mayaman sa paggawa ng mga bagay na espiritual. Huwag kanyang patayin yung ningas ng apoy ng Espiritu Santo na gumagawa sa atin. Hangarin, kasi nang namamahalang pangkalahatan, makarating tayo sa langit. Hindi lamang nakarating sa iglesia. Anong dahilan at nakarating ka sa iglesia, pero hindi ka makararating sa Diyos? Hindi ka makararating sa bayang banal. Ayaw! Ayaw ng Diyos na ganoon ang mangyari sa atin. Ayaw ng namamahalang pangkalahatan, ganoon ang mangyari sa atin. Namihina po ang loob ko. Nawawalan po ako ng pag-asa. Maaaring natural sa tao yun, pero nagubiling na mga apostol sa atin. Basahin natin ang 2 Korinto. Ganito po ang sinasabi sa 4:16 hanggang 17. Kaya hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Ayon sa mga apostol, dapat ba tayong panghinaan ng loob? Dapat ba tayong mawala ng pag-asa? Sabi ni Apostol Pablo, bakit ka panghihinaan ng loob? Dapat lalo kang lumalakas. Lumalakas sa iyong pananampalataya. Ang Espiritu niya ay gumagawa sa atin. Paano po? Yung mga bagabagat kapighatiang aking dinaranas. Alam niyo ang sabi ng Panginoon Diyos? Yan na. Bahagya lang yan. Panandali ang kapighatian lamang yan. Ano ang magiging katumbas ng mga bagabag at mga kapighatian ito? Nasabi rin ng Panginoon Diyos, kaligayahan anyang walang hanggan at walang katulad. Siguro itatanong ninyo, gaano katotoo yan? Hindi ba? Salita ng Diyos ito. Kaya ating alamin, bakit ganap na mapagtitiwalaan ng mga pangako ito ng Diyos? Salita lang ba ito? Tingnan natin sa aklat ng Bilang, dito po sa 23:19, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano bang sabihin niya ay kanyang gagawin? Kung malako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Gaano katotoo ang mga ipinangako ng Panginoon Diyos sa atin? Alam niyo, sabi sa Biblia, ang Diyos ay hindi sinungaling na katulad ng tao. Totoo ba yung sinabi ng Diyos na yan? Ang tao, sinungaling. Ang tao, limitado. Pero ang Diyos, sigurado. Ang Diyos tiyak sa kanyang ipinangako. Ang sabi ng Biblia, ano bang sabihin ng Diyos, kanyang gagawin at kaya niya. Nangako siya. Ito'y kanyang tutuparin. Mapagtitiwalaan yung ipinangako ng Diyos sa atin na mga tinawag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, yung mga nararanasan natin bagabag, kadalamhatian, kahirapan, ano ba yan? Sandali lang yan.
Papalitan ng Diyos yan ng walang hanggang kaligayahan. Paano natin dapat patunayan ng lubos na pag-asa sa mga pagpapalang espiritual na ipinangako ng Diyos sa atin? Ito naman yung pagpapatunay natin. Dito sa unang Pedro, babasahin po natin ang nakasulat sa 1:13 at atin pong pakinggan. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Ayon sa Biblia, paano natin dapat patunayan ang lubos na pag-asa sa mga pagpapalang espiritual na ipinangako sa atin ng Diyos? Kaya sabi sa banal na kasulatan ko, kinakailangan ikaw laging handa. Baka hindi ka handa. Maging matatag kayo. Ang isang matatag na iglesia ni Kristo, hindi papalyo-palyo sa pagsamba. Hindi papalamig ng papalamig. Sumambadili. Isang iglesia ni Kristo hindi masigla. Isang iglesia ni Kristo, ang kanyang pagka-iglesia ni Kristo ay ano pabaga? Hindi mo malaman kung iglesia ni Kristo o hindi. Bakit? Ugaling sa libutan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ikaw ba'y matatag na iglesia ni Kristo? Iglesia ni Kristo ka ba? Kung gayon, ang sabi ng banal na kasulatan, lagi kang nakahanda, masigla ka, matatag ka sa iyong pananampalataya, walang duda. Paano naman patutunayan ang matibay na pag-asa doon sa biyayang ipinangako ng Diyos sa atin? Alam natin, ang Diyos ay nangangako sa kanyang mga anak. Sa atin lang ipinangako yun, sapagkat tayo ang mga hinirang ng Diyos. Tayo ang kanyang lingko. Katulad nga ni Abraham na binasa natin. Hanggang sa namatay ay umaasa sa Diyos. Naasabi nga ay, naasahan ko yung ipinangako ng Diyos na bayang banal. Totoo yun! Pakinggan po natin. Ang pahayag naman, dito po sa Pilipos, ganito ang sinasabi. At atin pong pakinggan ang pahayag ng Apostol si Pablo sa 3:14. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan hanggang timpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Paano natin patutunayan matibay ang ating pananalig, ang ating pag-asa sa mga biyayang ipinangako ng Diyos? Katulad ni Apostol Pablo, nagpapatuloy niya, anya ako. Hindi, patigil-tigil ka. Yung nagpapatuloy, hindi tumitigil yun. Yung nagpapatuloy, aktibo yun. Aktibo sa lahat ng mga aktibidad ng iglesia. Kaya nga sinasabing aktibo. Kasangkot siya sa lahat ng mga activity. Sabi nga sa ng iglesia, gayon ka ba? Yan ang tanong ng Diyos sa atin. Yung pagpapalaganap ng salita ng kaligtasan, hindi lang para sa atin yun. Sabi ng mga Diyos, huwag ka niyang tumigil sa pagsasalita ng mga salitang ikaliligtas ng mga tao. Ipamahagi ko yung iyong pananampalataya. Hindi. Tinipkip mo lang yun sa sarili mo. Delikado yun. Bakit? Hindi ka tumutupad, hindi mo sinusunod ang utos ng Panginoon Diyos. Yung pag-aamulo,
Tisod ka ba roon? Yun ay mga tanong na masasagot lamang ng ating sarili. Kung tisod ka, doon sa sinabi ng Diyos na ang nagbibigay o nag-aapuloy ay kalugod-lugod sa Kanya. Nalulugutan niya ang Diyos sa nagbibigay ng masaya. Kaya ang Diyos ang nagtuturo sa atin, magbigay o mag-abuloy tayo. Bakit? O, tignan mo, iglesia ngayon. Ang iglesia ni Kristo ba ngayon? Sagot kayo, matagumpay o hindi matagumpay? Ano sagot? Tayo buhay na saksi. Ang tagal na ng ating mga bahay-sambahan. Mga konkretong bahay-sambahan. Tanong sa inyo, ito bang ating bahay-sambahan ito? Maganda o pangit? Hindi may sabing pangit. Wala. Maganda. Maganda rin ba ang presyo nito? Sagot. O baka ito nabili ng murang-mura. Meron pa bang mura ngayon? Wala nang mura ngayon. Puro mahal na. Kaya saan mo kunin yung ipagbibili? Sagot kayo. Sa protestante? Saan kukunin nyo? Sa uri natin. Hindi ka nag-aamulo, hindi ka nagtatanging handungan. Akala mo, baliwala yun. Alam mo, sabi ng mga Diyos, ba't ikaw hindi? Kasi ang iglesia ni Kristo. Ibinangako ko sa iyo ang iyong kaligtasan at ang pagtahan doon sa buhay na naroon sa langit. Sa langit kita dadalhin. Doon ay napakaligaya ng buhay. Wala ka nang iintindi. Kaya sa Mayo 11 at saka 12, meron tayong meron tayong tanging handugan para sa distrito. Mga mahal na kapatid. Kaya nakita ba ninyo ang ating bagong kapilya renovated yun? Pinagawa ng distrito sa Antioch. Sino nakakita? Wala. Pero ba sa inyo nakakita ng kapilya ng Antioch ngayon? Napakaganda. Yung kapilya natin sa Salinas, napakaganda na naihandog. Yung ating kapilyang i-renovate, aayusin, pagagandahin sa Redwood City. Ang tanong ng mga Diyos, ikaw ba'y nakikibahagi nun? Iglesia ni Kristo ka. Sabi ng Panginoon Diyos, isang tabi mo, yung ihahandog mo para sa Kanya. Yan ang ikinabalo ng Panginoon Diyos sa atin. Ikaw ba Kanya nakahanda? Ang paghahanda ay yung sinasabi ng Panginoon Diyos na ikaw ay isang masiglang iglesia ni Kristo. Nagbabagong buhay. Itinataguyod ang kapatiran sa loob ng iglesia ni Kristo. Ganon ang isang iglesia ni Kristo nakatitiyak sa kaligtasan at makatatahan doon sa bayang banal na ipinangako ng Panginoon Diyos. Kaya, maaaring sabihin ng bawat isa sa atin, napakahirap talaga ng buhay. Tanong sa inyo, madali ba ang buhay ngayon o mahirap? Sagot. Naku, kung sabihin mong madali, siguro wala ka sa daigdig na ito. Mahirap ng buhay. Minsan nakakasakit ka pa. Mura ba ang bilihin o mahal? Mahal. Lahat na tumataas. Di ba? Unano lang hindi tumataas eh. Pero, ano man ang ating mga problema, kahirapan, suliranin, na nararanasan, ayon sa Biblia, maitataguyod pa rin ba natin ito? Hirap na po ako. Ano ba ang suliranin niya? Pakinggan natin ang aklat ng Filipos.
sa 4, babasahin po natin. Ang nakasulat dito po sa 13 ay ganito ang ating mababasa. Ako ay may sapat na lakas na gawin ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Kristo na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Ayon sa Biblia, bakit anumang suliranin ang ating masagupa, maranasan, maitataguin pa rin natin hanggang wakas ang ating pagka-Iglesia ni Kristo. Sinigurado yan sa Biblia. Ang ating Panginoon Kristo, hindi siya magpapubaya. Tayo pagkakalooban niya ng lakas sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan para hindi tayo maiwan sa daan. Mantakin mo, gaano katagal ka nang naglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo? Nakikita ng Diyos yun? Nakikita ng ating Panginoon sa Kristo? Ayaw ng Diyos, ayaw ng ating Panginoon sa Kristo yun ay masaya. At hindi dapat masaya. Tatakot-takot na ang ating puhunan. Tangi! Sa ating Panginoon sa Kristo ay sino pa ang nanangako ng pagpapalakas sa atin? Ito po ang aklat na mga awit. Babasahin natin. Ganito ang sinasabi, mga mahal na kapatid, sa 138, 2-3 at 7 pa. Ako ay sasamba sa iyong banal na templo at pupurihin ang iyong pangalan. Dahil sa iyong mapagkandiling pagmamahal at dahil sa iyong katotohanan at katapatan, sapagkat itinampok mo sa ibabaw ng lahat ng iyong pangalan at iyong salita, pinadakita mo ang iyong salita sa ibabaw ng lahat ng iyong pangalan. Nang araw na ako ay tumawag, sinagot mo ako at pinalakas mo ako ng kalakasan, kapangyarihan at katatagan laban sa tukso sa loob ko. Bagaman ako ay lumakad sa gitna ng kaguluhan, pasisiglahin mo ako, iuunat mo ang iyong kamay laban sa galit ng aking mga kaaway at ililigtas ako ng iyong kanang kamay. Tangi sa ating Panginoong Jesucristo ay sino pa ang magpapalakas sa atin? Sabi ng Panginoon Diyos, anak ko, panlalakasin kita. Lalo, ikaw ay naroroon na sa banal na templo at sumasamba, lilingatin kita. At sabi nga ng Panginoon Diyos, pag tumawag ka, sasagutin kita. Tandaan natin, mga mahal na kapatid, ang patotoo ng Panginoon Diyos, ang kanyang mga hinirang sa huling araw, ang mga kapatid ay likas na masisigla sa paglilingkod sa Diyos sa kanilang mga pagsamba. Bakit ganoon tayo? Dahil sa alam natin, hinihintay tayong lagi ng Diyos dito sa banal na templo. Dito natin kinukuha, inuhugot ang lakas na kailangan natin para tayo ay makatagal. Kung tayo lang, hindi na natin kaya. May mga kapatid na nagsasabing, hindi ko na yata may pagpapatuloy ang aking paglilingkod sa dami ng aking mga pagkabag at mga suliranin. Pero bakit tayo narito pa rin hanggang ngayon? Isa ang natupad. Pinalakas tayo ng ating Panginoon Kristo ng kanyang kapangyarihan. Pinalakas tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. At sabi nga sa banal na kasulatan, iniligtas na tayo sa ating mga kaaway. Mga mahal na kapatid, dito sa pagsamba, dito natin nadarama ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Isipin na lamang ninyo kung walang pagsamba. So tayo po
Idadaig natin sa Panginoon Diyos ang ating mga kapilatigan, mga suliranin sa ating pamilya. Lahat ng ating mga pagkabagay na ilalapit natin sa Panginoon Diyos at lumalakas ang ating loob. Samantalang tayo nananalangin ay nadarama natin ang kanyang kapangyarihan. Sana makatagal tayo, mga kapatid. Pakilamangan natin ang mga puhunan na ating nagawa sa loob ng Iglesia sapagkat mahal natin ang Iglesia. Mahal natin ang Diyos at ang ating mga Kristo. At ang sabi nga ng Panginoon Diyos, samantalang tayo naririto sa daigdig na ito, daraan tayo ang matitinding mga pagsubok. Mapipigati tayo, mahihirapan tayo. Subalit, ang ating kapigatian at kalumbayan at kahirapan ay sandali lang. Idaig natin sa Panginoon Diyos, mga mahal na kapatid, na huwag na tayong iwan at huwag na tayong kailanman pinapuin para tayo manatili sa loob ng Iglesia. Manatili tayo doon sa ipinangako ng Panginoon Diyos. Hindi tayo nagalino. Iiwan natin sa daigdig na ito, sa isang daigdig na naroon ang kapayapaan, kalwalhatian. Naroon ang kaligayahan, walang kapantay at magpakailan-kailanman. Tatayo tayo mga kapatid.